binibigyan ng pamahalang lungsod. Subalit kung dadating nga po, siguro mga 10% lang yung negative namin na pagtingin. Kung sakaling hindi man po, may mga abogado po tayong nag-aalok ng tulong, gustong tumulong, handang tumulong hanggang sa kahuli-hulihan. Magandang hapon po ako si Brenda Lodet. Anak po ko ng isang may groceries. Yung presyo po ng pagkuhan po kasing guilty para sa groceries, hindi ko po siya gawa. Kami pa rin po ang papagawa. Ngayon po, ang hinihingi po nila sa amin, ang hinihingi po nila sa amin na pagpapagawa ng isang pwesto ay 77 to 78,000. Yun nga po, nahihirapan na kaming bayaran yan. Saan po kami kumukuha ng pagpagawa nito? Mahirap po. Kaya po, sabihin ko po sa inyo, hindi lang po ako sa grocery nagre-represent. Nire-represent ko din po yung mga anak nila na mga hindi po nakapag-aral. Ako po, hindi po. Gusto, tita po, alam niyo po, wala ako naiyak. Gusto ko pong pinasok. Dahil dati po nakapag-aral po ako. Sabi po nung nanay ko, pag dapat pumasok, nakapag-aral na ako. Pero po nung nalaman niyang malaki ang babayaran, sabi po niya, baka hindi po muna. Kaya po, gusto ko po sana, matulungan kami ni Lord, medyo nalabaan lang po. Para po, gusto ko po talagang pumasok. Marami po dito, pinatigil ang anak, titigil ang mga anak. Gusto ko po na makakain. Kaya, yun po hinihiling namin. Salamat po. So ito pong aming marigang ito ay depende po sa pag-uusapan namin. Pero ito tulad po na sinabi namin, Mayor, kami po ay namamasko sa inyo. Kung pabababahin po ninyo, action na naman po. Awan niyo na po sa aming mga maninda. Action agad. At pakilagay po sa market code para hindi na po kami nagkakanggagalihitin na ganito sa kalsada. Sasabi niyo kami nasa kalsada. Sa mga bisita po namin, sa ngalan po ng lahat ng maninda ng palengke at mga consumers, kami po ay nagpapasalamat sa inyo at binigyan niyo kami ng pagkakataon na marinig yung aming panig, marinig yung aming hinanaing, at mabigyan katuwiran yung aming pinaglalaban. Sa lahat po naman ng mga maninda na talagang full plus yung suporta sa ating ginagawang ito, alam ko pong napakahirap para sa bawat isa sa atin ay sakripisyo. 300 pisong kakainin natin, nakikitain natin sa maghapon, isinasakripisyo natin para sa kapakanan ng lahat. Ay maraming salamat po. Huwag muna po tayo naalis, pag-alis po ng ating mga bisita. At tayo po ay may pag-uusapan na kung ano man po yung para sa inyo, para lahat po ay naririnig. Kasi meron na ngayon tayong mga bagong consumer na marami rin pong inanahin. Pwede po namin kayong pakinggan at isama sa aming mga petisyon. Maraming salamat po sa lahat. Bunsod nito, sa kabila ng naunang ipinalabas na press statement, tuluyan nang ibinulalas ni Mayor Doy ang kanyang saloobin hinggil sa tila lumalalang sigalot sa pagitan ng city government at ng mga market vendors. Well, gaya nung sinabi ko sa press statement ko the other day, in fact yesterday, I was really saddened. Nakakalungkot yung mga pangyayari na kinakailangan umabot sa lansangan. But then, as a lawyer, I also respect yung sentimiento nila, yung kalayaan nila, yung freedom of speech nila, para iparating yung mga ilang, allegedly, ilang mga hinaing sa pamahalaan. And, once and for all, sabi ko nga, I would like to, ayoko sana na to take this opportunity, but then probably the call of the time that I have to speak, masabi ko lang po sa ating mga kababayan, nagkataon na nangyari lahat sa panahon ko. Kulang ang sementeryo sa panahon ko, itong basurahan, panahon ko rin, nagsisikip na, panahon ko rin na nasunog ang palengke. And it was during that time, gusto ko lang mabanggit po sa lahat, that under the Action Agad program, pinilit nating maging maayos ang lahat. In fact, during the 100 days, isa sa prioridad natin ay ang ayusin ng palengke. At inayos natin, nilinis natin. Yung makaluma at tradisyonal na pamamaraan, inayos natin. Marami tayong naging kagalit. Pero sabi ko, I have to do this because kailangan gawin. At kung hindi noon,
kailan pa gagawin. Binigyan natin ng tulong puhunan, no? Mga uniforme at ilan pa. Tapos nasunod nga ang palengke. Immediately after that, nagbigay tayo ng financial assistance kahit sa lahat sa pondo noon. Nagtatampo ko sa pamahalaang nasyonal noon dahil halos kasabay nating nasunog ang pamilihang lungsod ng Naga. Sila nakakuha ng 70 million. Probably during that time, ang nakakasakop doon ay yung congressman ay anak ng Pangulo. Sa atin wala tayo. So we really find ways para maayos ito. Ngayon, pinaayos na natin ito. Naandyan na yan. Probably one of the best markets in the Philippines. Kompletong facilities. Merong mga issue na patungkol sa bakit siya second floor. No? Gusto ko lang, doon siguro tayo magsimula hanggang umabot na itong mga issue patungkol sa ngayon. No? Maliit kasi yung palengke natin eh. No? Around 9,000 square meters with more or less 800 vendors. So, I created the Market Rehab Committee composed of 5 persons. And binutusan ko sila para mag-survey sa buong Pilipinas ng better market. No? At nagbigay sa akin ng suggestion, sikip yung lugar, hindi naman pwede. Kung gusto nila sa Ginubatan, pwede ron. Ayaw naman nila. Ayaw ng market vendors. So, dito tayo nag-stay sa lumang site. Kaya 2 floors siya kasi para maluwag yung parking. Ngayon pag nabuksan ito, more or less 100 to 150 hanggang 200 vehicles pwedeng pumarada. At para din sa kanila yon. Same with tricycles. Sa San Agustin, pwedeng pumarada. No? Anong problema? Sabi nila, hindi doon sila pupuntahan yung wet market sa taas. I do not agree. Why? Wala namang bibilhan dito sa lungsod ng Kalapan ng isda, kundi sila. Wala namang bibilhan dito ng karne, kundi sila. No? Sabi nila, bakit may mga karne sa paligid? I already sent notices sa kanila na bawal na sila magtinda, kaya nagpalabis ako ng pwesto, doon sila magtinda sa pamahalaan. Ang pinapatigil sa akin ng vendors dati, Mayor, pinapatay niyo yung palengke, patigil niyo. Sabi ko, ako lang yung naging mayor ngayon. Pero nakarami ang mga past administration, marami na nagdaan, hindi sila napaalis. Pero now, I tell you, I would resign kung hindi sila mapapaalis. Why? Dahil nun hindi ko naman ma-offer ang palengke kasi walang pwesto. Ngayon may pwesto na. So, wala silang competition nasa palengke. That's number 1. Number 2, pag ikaw may pera ng let's say 500 pesos sa bulsa, mamamalengke ka, ang unahin mo pagkain eh. So, definitely mauuna ang wet section na bilhan ng isda, ng karne, ng gulay. 1,000 times sa sinabi ko na po ito. Ngayon, bakit second floor? Kasi yun nga, priority sila. Mahirap daw yung matanda. Kahapon may narinig ako, paano ba yung matanda? I cannot imagine na bibili lang ng ganito. May escalator po yan. Pangatlo, yung mga goods nila, paano iakyat? Naka-elevator din po yan. No? So, these are the considerations na inisip natin na pwedeng gawin. So, naandyan na po yan. Ano? At sinasabi ko, assure you, kompleto facilities yan. Now, ang issue ngayon na nalulungkot ako, dumaan pa sa Huelga. Remember, we had a public hearing. Ang Sangguniang Panlungsod ay nagkaroon ng public hearing. At doon naman tinalakay, sabi nung iba, hindi sila naimbita. Hindi sila pumunta. Yan ang may public hearing, open sa lahat yan. No? And sabi ko nga, nagwelga sila ngayon. Tapos humihingi sila. Sabi ko nga, 90% nag-apply na sa palengke. Kaya naman, nagsarado yung mga tindahan dyan. Tinatakot nila na bubusan daw ng gasolina. May nagte-text sa akin, tinatakot at napapahiya lang. Mga kumpare ko pa yung iba, kasama doon. Bakit? Sabi ko, pare, kala ko nag-usap na tayo. Sabi niya, nakakahiya sa mga taga-palengke. Pagka ang ginagawa nila ngayon, iniikutan nila yung grupo, around 50 lang naman yan eh. Around 50 lang. Pero I am telling them, sabi ko, while I understand your predicament, Lansangan is not the proper venue. You can go directly to my office anytime. Ang hindi po maganda sa inyo, gusto ko lang pong banggitin sa inyo. Pumunta kayo sa opisina ko around 200. Minura niyo yung mga staff ko. Wala naman kayong pasabi. I can easily talk with you. Sana,
Itong proseso, dinadaan sa mahinahong usapan. Hinarap ko kayo, maganda pakikiharap ko. Sabi ko, kailangan nyo ng discount? Sige. Ito lang yung mga issues, Irish, ano? Number 1, sabi nila yung goodwill. 10,000, i-reduce daw ng, yung pong goodwill po para sa ating mga kababayan, no? Yung goodwill po pagpasok mo, parang may share ka na, may sense of co-ownership ka. Tinanong po natin lahat ng mga palengke sa buong Pilipinas, may 60,000, 50,000, 40,000. Pinakamura po na paghambingan namin Laguna at saka Antipolo. Ang sabi po, 20,000 daw po yung goodwill. Sa atin po, 10,000 lang. 10,000 lang. 3 gives pa nakalagay sa market code. 3 gives. I mean, magkaroon ka man lang ng sense of co-ownership, no? Na owner, sinasabi ko po rito, hindi lang naman sila po nasunugan ng palengke. Ito po ang nasunugan ng pamahalang lungsod hindi lang sila. Kaya sabi ko nga, for a single cent na binibigay nyo sa pamahalaan, hindi ba kayo natutuwa na pag may napapalibing ang pamahalang lungsod, nag-aaral sa City College, napapagamot sa ospital, may karsada, nabibigyan ng magsasaka, hindi ba nila alam na katulong sila doon sa programang yon? Sabi ko nga, I'm telling our people that leading is not only about Mayor Doy. It is about how we can work together as one. Hindi yung puro dakdak at puro salangsangan tayo. Kung gusto niyo makipag-usap sa lansangan, di sa lansangan kayo mag-usap. Pero the mayor will not talk with you as long as you are in the road and in the streets. I am telling you. Because sabi ko nga sa iyo, sabi ko kay Bishop, I have been praying all these years. Lahat po ng desisyon ko sa pamahalaan,